2 weeks, 20 pesos. Napakawalang hiya. Ito ang aktual na eksena sa pagitan ng bitag at hepe ng Human Resource Management ng Velprint Corporation. Hinggil ito sa sumbong ng mga minor de edad na nagtatrabaho sa kumpanyang ito na lumapit sa bitag. Unang-una, di ba sasagutin ng lawyer na? Hindi na, wag mo na sagutin kasi unang-una, I want you to hear this para ma-check mo. Ipinapasa ng Human Resource Management sa kanilang abogado ang mga katanungan ng bitag na dapat nilang sagutin. Sinabi mo na, you reserve the right not to talk anymore, hindi ba? That's why I'm not talking to you, I'm talking to her. Kaya't ang kinausap ng bitag ay ang kasama naming Senior Labor and Employment Officer upang iparinig sa nag-iiwas pusoy na Human Resource Chief. Ang sinabi ho ng kanilang manager, wala silang concern kung sino yung agency kinukuha dahil nasa poder sa HR. Etong HR siguro baka nagkulang, hindi ini-investigate yung legitimacy, yung integridad nitong mga agency na to na kumukuha ng mga empleyado, color-coded sila. Na ngayon, sa akin lang, I question that because I don't think itong HR screen kung sino mga agency, kung bogus ba ito o dubious in character kasi pinagsasamantalahan yung mga batang minor de edad applying for a job. So I think nasa poder ng HR yan. Hindi ko naantayin yung kanyang attorney. Alright. Paalis na sana ang grupo ng bitag nang maisipan naming balikan muli ang Chief ng Human Resource Management upang hingin ng cellphone number ng kanilang abogado. Kausap yung attorney ninyo, pwede ba namin matawagan yan? Yeah. Can we go? Can we go? Well, iba naman siya labor eh. Iba naman ho kami sa media eh. Hindi ho kami nagtatrabaho sa labor. Well, mag-ipag-usap na lang po. Maging ang cellphone number ng kanilang attorney, ipinagdamot ng Human Resource Management. Ipinasa kami sa kasama naming labor officer ng DOLE upang hingin ang cellphone number ng kanilang abogado. Nabibitag ka sa akin, di kasi ikaw pinanggagalingan eh. Understand? Pinapasa mo kami, parang sa halip na maging mabait ako, nagiging buhos ko tuloy ako sa'yo eh. Sa bandang huli, ibinagay din sa bitag. Attorney Mencho, si Ben Tulfo sa bitag. Yes, good afternoon. This is in regard to your client ninyo ata, itong company Velprint, na yung mga agency ho ata na hinire nila na kumukuha ng mga minor de edad na pinagsasamantalahan, binabayaran ng 20 pesos, 2 linggo magtrabaho. Sa akin lang kasi, kini-question ko ang human resources na hindi muna chinecheck yung dubious character ng agency ata na kumukuha ng mga minor de edad, pinagsasamantalahan. Hindi kasi yung Velprint siguro, they pay the correct wages to the agency. Somehow the agency, hindi siguro nagpapayad ng There you go. Kasi meron naman kasi work in Mr. Tulfo na they work under the supervision of their parents. And Yes, hindi ho namin sinasabing bawal magtrabaho minor de edad. Pwede naman silang kumita basta tama yung working environment, yung welfare nila, hindi naman napagsasamantalahan. Oo, ganito na lang po, Mr. Tulfo. On the part of the company, we will check on it and then somehow we will rectify kung meron man allegations. Okay. Totoo talaga and Okay. then we will talk to the agencies concerned and then we will address the problem kung talagang meron. Since you've answered everything, I want to thank you for the time. Yeah, okay. Alright, Okay, bye-bye. Matapos makausap ng bitag ang kanilang abogado, siniguro naming idiktik sa kanyang kukote ang aming mensahe. Pero mas maganda nalalaman mo kasi ang attorney mo walang alam. Ang attorney mo babayaran niyo para depensa kayo pero ikaw alam mong trabaho mo. Miyerkules, People's Day sa Bitag Headquarters. Nakatawag ng aming pansin ang mga grupo ng mga kabataang ito. Iisa ang kanilang pakay. Ang maibunyag sa bitag ang umano'y estilo ng labis na pananamantala sa kanila ng kanilang pinapasukang kumpanya. Trabaho naman po kami. Magulang namin. Tuwan-tuwa sa nakatulong kami sa kanila. Kala na napagkadali lang po ng gagawin namin. Yung pala napagkahirap. Hindi po pagalitan. Papabuhat sa amin yung basura hanggang baba. Tapos pag natapon po na, papapulit po nila, ayaw po nila ipawalis. O magbalik na lang daw kami. Ang dami-dami po pinapagawa sa amin. Magbuhat ng napagkabigat, ang init-init, walang electric fan. Tapos nakatayo lang, nakakangalay. Tapos kulang pa yung break time. Tapos nung time na sinabi bibigyan na daw kami ng sweldo after 1 week, wala naman pong binibigay. Sabi balik daw kami kinabukasan.
Hanggang sa pinagbukas-bukas na lang po kami, wala pa rin pong binibigay. Hanggang sa inabot namin ng 15 days. 12 oras ang trabaho araw-araw, linggo lang ang pahinga. Isang linggo rin po akong absent sa school para lang pumasok sa Beltrin. Pagkapasok po namin doon, sinusulat po namin pangalan namin. Tapos pumipirma po kami. Tapos pagkatapos po noon, akit na po kami sa taas para magtrabaho. Hiwa-hiwalay po kami yung trabaho. Yung iba po, doon sa taas nagbabalot ng magazine. Yung iba po, nag-aayos ng page. Tapos yung iba po, nagpupunas po ng calendar. Kaya po ako tumigil magtrabaho sa Beltrin kasi po, grabe po yung oras na binibigay nila pero wala naman po silang pinapasahod sa amin. Si Bernard, nasa hustong gulang na, nagtapos ng kursong Information Technology or IT. Minabuti niyang kumita ng panandalian habang naghahanap ng seryosong trabaho kesa tumengga lang sa bahay. Kaya daw siya napasok sa kumpanya ito dahil may taga sa amin naghahanap ng tao daw, sabi nga nun. Sabi sa amin, 250 per day. Di nagkaroon kami ng interest. Pumasok ako. Yung first day namin, ano naman, okay naman. Pero nung dumating na yung sahuran, tsaka ko lang talaga napatunayan na yung sahod talaga mababa. Tsaka, may sumasahod pa 50 pesos, gano'n. Sa akin yan, nagulat ako, 150 lang yung sinahod ko eh. lumalabas 20 pesos lang ang sweldo ni Bernard kada araw. Parang 20 pesos lang kalalabasan ng per day ko. Giit pa ni Bernard, kung susumahin, mas malaki pa daw ang kinikita ng mga manlilimos o barker sa kalye kesa sa kanilang nagtatrabaho. Pagod na pagod kami sa trabaho kasi sa isang araw umuubos kami ng 12 hours dun sa loob ng Beltrin, tapos yung sahod namin daig pa ng mga barker dyan sa gilid-gilid, yung mga pulube, mas malaki pa yung sahod sa amin nun eh. Sa sobrang galit, hindi na mapigilan ni Bernard na magsalita. Hindi kami sinahuran. Isip-isip ko, tarantaduhin ko kaya itong pabrika na to. Papasok ako tapos tapunan ko na lang is yung mga papel nila doon para hindi nila magamit. Kasi walang magawa eh. Technique kasi nila, sasabihin nila sa tao na sasahod ka pero hindi ka naman sasahuran hanggang sa pagpabukas ng pagpabukas. Eh nauubos na yung mga pera ng pumapasok doon dahil ang lalayo yung iba eh, mga kasabayan ko eh. Kumilos agad ang bitag. Noong araw ding yon, pinakawalan namin ang aming mga undercover. Sa bukana pa lang, ito ang napitikan ng aming concealed camera. 3 babae, ito pala ang may hawak ng sweldo ng mga nagre-reklamo. Nang mga oras na yon, hindi pa rin ito inirelease ang sweldo. Sa loob ng pagawaan, ang mga kabataan ito, panay ang trabaho. At pagkatapos ng trabaho, kasunod ay gulo. Ang dahilan, wala din silang sweldo. Etong isa, ang kantin lang ang nagsisilbing opisina. Muling bumalik ang aming mga undercover. Ang mga pobreng empleyado, matyaga pa rin naghihintay sa kanilang sweldo. Sa muling pagpasok ng undercover ng bitag sa loob ng pagawaan, mga minor de edad na naman ang aming napitikan. Sa labas, nagkakagulo. Sa ibabaw ng sasakyan na ito, magre-release ng sweldo. Yun nga eh, kaso, ang tanong nga, bakit ka nagbibigay ng patahod? Dapat hindi talaga siya, di ba? Kasi lang, doon talaga tao daw riyado. Oo, kaya nga. Kasama ang mga nagre-reklamong mga bata. Nakipag-ugnayan ng bitag sa tanggapan ng Department of Labor and Employment sa National Capital Region. Ilang araw na kayo nagtatrabaho? Isang linggo lang. Kasi tapos na rin po yung project. Sabay kayo, 4, isang linggo na. Ikaw, ilang taong ka? 17. Ikaw po? Ikaw? 17. So ilang oras kayo nagtatrabaho? Isang araw? 12 hours. Eh minor pa kayo. 12 na oras. Eh, hindi dapat kayo magtrabaho sa ganong kahaba ng oras. Dahil dito, isang inspection authority ang agad na pinarmahan ng Regional Director na si Raymond Agravante. Kinabukasan, isang case conference ang isinagawa ng DOLE, Criminal Investigation and Detection Group or CIDG, Department of Social Service and Development or DSWD at BITAG.
Dito, ipresenta ng bitag ang video footages na aming nakuha sa loob at labas ng pagawaan. Agad din pinagplanuhan ng grupo ang gagawing operasyon. In-escape ng mga supervisor ng mga minors na labas ng building, kahit ang inspection natin, there's nothing to look forward to. We need to have a possession ng mga bata ng place. Yung record naman namin yung area kung may mga possibility na exit or whatever. Because another personnel naman is with the person possibility to pass. Matapos ang case conference, agad naghati ang grupo. Ang CIDG ang siyang umikot sa target site, habang ang DSWD at bitag ang siyang nagtungo sa Social Service Development Department at Bureau of Permit and Licensing Office ng Quezon City Hall. Ang bitag headquarters ang siyang magsisilbing staging area ng grupo. We really want everybody to be involved. Pag ganitong klaseng operation, sinusubukan lang namin using all the government resources. We also have to document everything in terms of really yung coordination sa mga agencies like labor, DSWD, law enforcement, barangay. Dahil na tayo ron, boss? Sige, tara. Ilang minuto lang ang lumipas, kumilos na ang grupo. Kasamang CIDG, DSWD, DOLE at BPLO ng Quezon City, binisita ng bitag ang pabrika ng Vilprint Corporation. Sa biglang tingin, wala kang makikitang masama doon sa setup. Of course, lihiti mo naman yung trabaho ng kumpanyang ito. Pero sa kabila ng kanilang pagiging legal at lehitimong negosyo, merong mga bagay na hindi tama. Pagsasamantala ng mga nagtatrabahong minor de edad. Walang masama doon sa kanilang produkto. Pero kung itong mga kliyente nilang makaalam lang sa kanilang pinagagawa, ewan natin kung matutuwa o kahihiya. Kaya naman nandito ngayon sa may mga kinaukulan para silipin at para magkaalaman. Pakinggan ang usapan ng DOLE at manager ng Vilprint. We're from DOLE, interagency po sa may DSWD. Meron child labor siya. Child labor case. Kapag 18 naman ako. Kapag 18 naman. Diba ang child labor is below 18? Hindi po ba kayo ng authenticated birth certificate bago nyo tinatanggap ng mga tao? Hindi, sa agency yun eh. Lulusot pa, subalit. So, agency lang po ang dapat kausapin doon? Hindi po. Naman responsibility po ng company na i-check nyo ang binibigay sa inyo ng agency. Shared responsibility po yan, nasa batas po yan, na kung mayroon man po kayong kinukuhanan ng tao, kung ano ang maging problema po dyan. Kung may contractor po doon, ang contractor at saka yung company, dapat po. Pagdating sa opisina ng manager, tanggi pa rin ang kanyang naging kasagutan. Palagay ko, alam nyo to na yung mga minor de edad na nagreklamo sa amin. Kaya kami humingi na ng tulong sa DSWD doon sa reklamo na mga minor de edad na lumapit sa amin. Honestly sir, hindi. Kasi requirement namin po is 18-year-old. People ng agency is hired by agency. We deal with agency. So, wala kami doon sa ganito. Tama kung yung sinasabi ninyo pero hindi ganyan. Ang mga victims ho rito nagsasalita at yung mga lumapit ho, hindi naman ho kami papadpad sa opisina ninyo na wala kami ano bang kiber namin kung anong business ninyo. Okay na sir, ang ano ko nga, HR na lang ang makipag-deal sa inyo. Wala nang may sagot ang manager kaya ang human resource manager naman ng Vilprint ang itinuro nitong kausapin ng bitag. Sa tono ng pananalita nito ay nag-aangas pa. Contract agency sa inyo rito. May mga interview na po si... Hindi. Sa akin na ho kasi unang-una, ang galing ho sa amin ng sumbong. May lawyer po kami, the lawyer will answer. So wala kayong agency? Sino po magpasok? Hinanap ng bitag ang agency ng kanilang binabanggit. Dito na nagkabukuhan. Tawagan mo bago kami pupunta. Pinapasa mo lang kami. Naiirita na ako eh. Ginagawa ko na nga para madali ng trabaho niyo para wala na kayong sasabit eh. Tuloy, gusto niyo sumabit dito sa problema na to eh. Yes, oo. Makakausapin ko rin siguro ng mga. Hello, Wes?
Wala, binagsak ng telepono eh. Di ba magamit yung telepono na yun para matawagan ng landline? Kung landline na yan ay talagang totoo, baka bata yung katulong ang sasagot, bahay lang po. Po, ano po, kanina tinawagan ako na. Bakit kumukuha ng agency na bahay? Hindi ho, iyan ho yung isang contact number niya. Kung wala ho siya sa opisina niya. Ibig sabihin, nasa yung opisina nito, bahay ito eh. Ano yun, establishment. Yun din yung tinitirahan nila. At sa baba ho nun, yun yung office nila. Ngayon si Bessie po. Kampante ba kayo kumuha ng mga agency nito? Sige po, ay i-arrange na lang namin yung mga... Sus Mariosep kayo, kaya ako sinasabi rito sa inyo eh, pag mga ganitong dubious eh, kaya masisira kayo eh. Maya-maya lang sumambulat sa bitag ang mga kabataang nagtatrabaho sa loob ng kumpanya noong mga oras na yon. Yung agency niyo ba, matino? Agency? Dito. Yan ang modus. Direct kayo ha-hire dito. Pag oras ng sweldo, ibibigay sa agency. So, hindi pa kayo nag-sasahod, no? O siya, sana, kung sakali nandito kayo, sana sasahod po. Tumating ang sinasabing may-ari ng VST Manpower Services na si Bessie. Kaya't agad namin itong dinala sa tanggapan ng Vilprint. Buhay pa ba ito? Patay na ng agency? Wala na. Meron pa. Meron pa po. Sabi mo kanina sa akin, wala na. Sir, wala na po office. Wala nang office. Sinara mo na. Bukas ka pa. Saan opisina mo? Ikaw ang may-ari ng agency. Tinuturo ka, di ba? Paano ninyo nakuha to sa agency? Nag-submit po siya ng mga requirements. Alright. Business permit. Okay. Yung sa labor. Alright. Yung sa BIR. Alright. So, company profile niya. Alright. Hindi niyo ba chinek kung bogus o totoo yung kanyang mga paseles? Ano po, kasi sa amin naman... Hindi niya chinek. Dito, tinawag ng bitag ang mga pobreng mga bata na empleyado daw ng VST Manpower Services. So in other words, wala ka ng opisina. Mababayaran ba to mga bata ko na to? Bakit mo mababayaran? Sir, dito naman po kami nagpapasahod. Yun nga, ipatingin isa dito nagpapasahod. Doon gawin papasahod sa taas ng kotse. Kaya mag-sinungaling sa akin. Ayon sa DOLE, illegal ang VST Manpower Services kaya't harap-harapan itong hinubaran ng bitag. Sinabi na ng labor, yung VST, hindi legal. Yung cash, hindi legal. Yung legal lang kung kada lang. O sa paano kayo babayaran niya? Sabi nito, hindi na siya babayaran dahil nagsara na to. Dahil na siyang opisina. Kaya lang, tuloy pa rin ang kanyang panggagancho. Ay ikaw ngayon, alam mo na nanggagancho to, hindi mo na siya babayaran. Paano itong mga ito? Sagot mo. Paano mo ba sa papasahuri? Hindi ka na babayaran ito. Dahil wala ka na eh. Babayaran mo ba siya? O saan ngayon diretso ang bayad sa kanila? Ayun. Dito na kayo lalapit ha? Sa tanggapan ng CIDG sa Camp Karingao, idinaretso ng mga otoridad ang mga recruiter, may-ari ng agency at ang mga nasagip na bata. Paalaala ng Department of Labor and Employment. Sa Article 139 sa Labor Code, labag sa batas yung pagpatrabaho ng sobra sa 8 oras. Lalong-lalo na pag minors, dapat bigyan kayo ng oras na makakain kayo. Hindi yung dire-diretso yung pagtatrabaho. Hindi sila dapat mag-operate bilang establishment o kung meron pa silang health and safety violation, siguro makikita din natin yan. And employing minors na sobra sa oras yung pagpatrabaho, napakababa pa yung sweldo nila.